Magandang gabi po, Sir Neb. Itago niyo po ako sa pangalang Jerome. Yan na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi ko po alam kung nasa lugar ako para ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot na kwentong nalalaman ko. Tunay na karanasan po ng babae na minsang nakabihag ng puso ko. Niligawan ko siya dati. Hindi nga lang ako pinalad na magustuhan niya. Pero hindi naman po yun ang dahilan kung bakit gusto ko na maikwento sa inyo ang kakaibang karanasan niya. Mariel na lang po ang ipangalan natin sa kanya. Sa ibabahagi ko sa inyo ay naging saksi ako kung papanong ang isang magandang dalaga, mahinhin at madasalin, ay nahulog sa kamay ng isang demonyo. Nangyari po ito, Sir Neb, 90s. 19 years old pa lang ako. Kapitbahay namin sina Mariel sa probinsya. Hindi naman matalik na kaibigan. Siguro masasabi ko lang na nagkakausap paminsan-minsan yung nanay ko at tiyahin ni Mariel na nagpalaki sa kanya. Kaya maraming bagay din akong nalaman tungkol sa naranasan niyang kakaiba noon. Sanggol pa lang daw ng maulila si Mariel sa mga magulang. Kaya yung tiyahin niyang si Aling Purita na ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Si Aling Purita ay isang matandang dalaga. Silang dalawa lang na magtiyahin ang magkasama sa bahay. Sa lugar namin laging usap-usapan ng magtiyahin. Para kasing may sarili silang mundo. Bahay, simbahan, eskwela. At eskwela, simbahan, bahay. Yun lang ang alam nilang puntahan. Kung meron ngang reward yung pagiging madasalin, baka nakaipon na ng medalya si Mariel. Ganoon siya karelihiyosa na minana nga niya kay Aling Purita. Bago pumasok, dumadaan pa yan sa simbahan. Tapos pag uwian na, abay daraan ulit bago umuwi sa bahay. Hindi ko naman po minamaliit o pinagtatawanan yung mga relihiyosong tulad nila. Para sa akin lang OA na. Nung mangyari yung karanasan ni Mariel, sa pagkakaalam ko nasa 3rd year siya sa kinukuha niyang kurso sa kolehiyo. Nung panahon na yon, ako naman ay nagtatrabaho sa isang bigasan na may katabing bilyaran. Part-time ko lang naman yung trabaho sa bigasan kasi nag-aaral pa rin ako ng college. 2-year course lang din ang kinukuha ko. Hindi ko pa matapos-tapos dahil napahinto rin ako. Malapit lang yung bigasan sa bahay namin. Ilang hakbang lang. Tapos katabi naman ng bahay namin ay yung kina Mariel. Kaya alam ko rin yung bawat paglabas nilang magtiyahin. Nasusubaybayan ko. Paano nga may lihim na akong gusto noon kay Mariel. Kaya inaabangan ko talaga siya lagi. Kaso bukod sa akin, ang daming iba pa na taga sa amin ang nagkakagusto sa kanya. Yung mga tropa ko na madalas tumambay sa bilyaran. Halos lahat sila kay Mariel nakatingin. Hindi lang basta nakatingin nakatitig pa. Ibig kong sabihin lagi nilang topic si Mariel. Palibhasa nga ay maganda talaga yung mukha niya. Balingkinitan yung katawan. Medyo mahaba yung buhok. Isang tipikal na itsura ng dalagang gustuhin talaga. Sir Neb, isa lang ang hindi ko gusto kay Mariel noon. Yung style niya sa pananamit. 90s na noon. Uso na rin yung short. Pero hindi yata alam ni Mariel yon. Kasi lagi siyang nakapalda o kaya bestida. Yun bang tipo ng aurahan ng mga nanay natin nung kadalagahan pa nila. Manang na manang ang datingan. Minsan ang nasusuot niyang bestida ay medyo hapit sa katawan. Doon lumalabas yung kaseksihan niya. Pero kapag napansin ng tiyahin niya na pinagtitinginan siya sa suot na yun, nako, pinapahubad agad. Pinapapalitan ng maluwang. Pero kahit ganoon na manang si Mariel pagdating sa damitan, ayos lang sa akin. Siya pa rin yung pinakamagandang dalaga sa lugar namin para sa akin. Para sa amin ng mga nagkakagusto sa kanya. Iba talaga yung karisma niya. Parang may mahika. Kapag dumadaan na siya, ang daming ulo ng kalalakihan ang napapalingon at isa na ako doon. Sa totoo lang ay torpe akong lalaki, Sir Neb. Wala pa akong naliligawan noon sa edad kong 19. Pero dahil nga alam ko na napakarami kong karibal kay Mariel, kaya naglakas na rin ako ng loob. Baka kasi maunahan pa.
Nakita kong palabas si Mariel sa bahay nila. Araw ng linggo yon. Alam kong magsisimba siya. Nagtaka lang ako kasi hindi niya kasama si Aling Purita. Nagmamadali akong nilapitan siya at tinanong kung bakit mag-isa lang yata siya. Sabi niya may sakit daw ang tita niya kaya hindi muna niya ito makakasama. Hindi naman ako natutuwa na may sakit yung tiyahin niya, Sir Neb. Pero natuwa ako na wala siyang kasama. Kaya sinamantala ko na yung pagkakataon. Sabi ko kay Mariel, total wala naman yung tita niya. Baka pwedeng ako na muna yung kasabay niya sa simbahan. Tinignan ako ni Mariel mula ulo hanggang paa. Kuha ko naman kung bakit niya ako tinitignan ng ganoon. Paano nakapambahay lang ako. Paano nga ba ako pupunta sa simbahan kung ganoon ang ayos ko? Sabi ko sa kanya kung pwede niya akong hintayin. Kahit ilang minuto lang, magbibihis lang ako ng mabilis. Natuwa ako nung marahan siyang tumango. Kaya nagmadali na akong pumasok sa bahay namin para magpalit ng damit. Hindi pa ako nag-aalmusal noon, Sir Neb. Hindi pa nga ako nakakapagmumugman lang. Pero sa kagustuhan kong makasabay si Mariel ay para akong ipo-ipo na nagbihis at nagtoothbrush. Tapos lumabas na agad ako. Baka kasi mainip siya at iwan niya ako. Hindi naman niya ako iniwan. Nanatili siya doon sa kinatatayuan niya kanina. Grabe yung pakiramdam ko nun. Habang naglalakad kami sa kalye papunta sa simbahan. Feeling ko nobyo niya ako. Lalo na nung dumaan kami sa bilyaran. Nung makita kami ng mga tropa ko talaga namang nanghahaba yung mga leeg nila sa pagsunod ng tingin sa amin. Ako naman taas noo. Yabang na yabang ako dahil kasabay kong naglalakad ang pinakamagandang babae sa lugar namin. Si Mariel tahimik lang. Hanggang sa makarating kami sa simbahan, halos hindi niya ako kinakausap. Nakatuon lang talaga yung atensyon niya sa pagdarasal. Nung pauwi na kami ay ganoon din. Wala lang. Parang nakisabay lang talaga ako sa kanya. Nung sumunod na araw, nakita ko naman siyang nagdidilig ng mga halaman nila. Open yung bakuran nila. Yung pinakabakod lang ay yung mga halaman mismo na nakapwesto ng paikot sa bahay. Kung taga probinsya ka, alam mo na siguro yung sinasabi ko. Nagmagandang umaga ako at lumapit sa kanya. Sabi ko kung pwede ulit kaming magsabay sa pagsimba sa susunod na linggo. Hindi raw niya alam kung papayagan pa siya ng tita niya. Baka daw hindi na. Nakarating daw kasi dito na may kasabay siyang lalaki papunta at pauwi mula sa simbahan. Kaya napagalitan siya. Napakamot na lang ako ng ulo at humingi ng pasensya. Napagalitan pa siya dahil sa akin. Hindi kami madalas magkausap ni Mariel. Kaya kinuha ko na yung pagkakataon na yon para matanong siya kung pwede ko ba siyang ligawan. Napahinto siya sa pagdidilig. Tapos tinignan niya ako bago niya sinagot yung tanong ko. Sabi niya pasensya na raw pero wala pa sa isip niya ang pakikipagrelasyon. Masasayang lang daw ang oras ko. Sabi ko handa naman akong maghintay kung kailan siya maging handa kahit pa matagal. Kaso Sir Neb, ayaw pa rin niya. Sa iba ko na lang daw ibaling yung panahon ko. Yung pakiramdam ko noon, hindi ko maipaliwanag. Unang beses ko palang kasing manligaw. Tapos hindi pa nga ako nanliligaw ay busted agad. Ayun, umalis akong lulugo-lugo. Ang OA ko nga nun, muntik pa akong mapaiyak sa sobrang lungkot ko. Hindi ako makakain at hindi rin makatulog. Pero pinilit ko na lang na alisin sa isip ko yung nangyari. Tinulog ko na lang. Kinabukasan, nasa bigasan ako nun at nagtatrabaho. Nang lapitan ako ng tropa. Kinamusta nila kami ni Mariel? Kung kami na ba? Kung naka-score na raw ba ako? Basta ang dami nilang tanong. Gusto ko sanang magsinungaling, Sir Neb, at sabihin na oo, kami na ni Mariel. Sinagot na niya ako. Naka-score na rin ako. Pero mas pinili ko na lang na sabihin ang totoo. Dahil alam ko naman na malalaman at malalaman pa rin nila ang katotohanan. Lalo lang akong mapapahiya. Sinabi ko na lang sa kanila na hindi pa kasi handa si Mariel.
Tsaka hindi pa siya pinapayagan ng tiyahin niya na magpaligaw. Kaya kung may balak ka ako sila ay wag na nilang ituloy. Tulad ng inaasahan ko, pinagtawanan nila ako at sinabihang mahinang dumiskarte. Kinabahan ako sa sinabi nila. Alam kong hindi ko sila nakumbinsi. Kaya kahit ayaw ni Mariel, ay tinuloy ko pa rin ang panliligaw ko. Dahil konti lang naman ang kita ko sa pagtatrabaho ko sa bigasan, kaya naisipan kong mamitas na lang ng bulaklak. May nadaanan akong magandang tubo ng rosas sa bakod ng masungit naming kapitbahay. Ang ginawa ko, tsinempuhan ko na walang tao. Nung makatsyempo akong walang tao sa paligid, ayun, pinitas ko na lang yung rosas. Tapos dumiretso ako sa bahay ni na Mariel. Matagal bago niya binuksan yung pinto. Nung makita niya ako, malumanay niyang sinabi na pasensya na raw. Hindi niya ako mahaharap. Marami pa kasi siyang ginagawa na gawaing bahay. Halata naman dahil kita ko yung sabon sa mga kamay niya. Mukhang naglalaba siya. Sabi ko naman ayos lang. May ibibigay lang ako. Tapos pinakita ko sa kanya yung pulang rosas na tinatago ko sa likuran ko. Inabot ko yun sa kanya. Nagulat siya pero tinanggap pa rin niya. Inulit niya sa akin yung sinabi niya na ayaw niyang magpaligaw dahil hindi pa siya handang magkaroon ng nobyo. Okay lang kako. Gusto ko lang talagang ibigay sa kanya yung magandang rosas na yon. Nakasing ganda niya. Tipid lang siyang ngumiti. Tapos nagpasalamat siya at sinarado na yung pinto. Ewan ko kung anong mararamdaman ko nun. Kung nakapuntos ba ako o hanggang doon lang talaga. Hanggang sa mabalitaan ko na lang din na yung ilan sa mga tropa ko ay nanliligaw na rin sa kanya. Tsaka yung iba pang hindi ko tropa na hindi taga sa amin. Pero isa man sa kanila, walang sinagot si Mariel. Ako tinanggap ko na ng maluwag sa dibdib ko yung pambabasted sa akin ni Mariel. Kahit pa nasaktan ako syempre. Pero yung mga tropa ko, palibhasa ay danas na nila ang magkaroon ng mga karelasyon. Mukhang hindi sila sanay na mabasted. Kaya isang beses ay narinig kong pinag-uusapan nila si Mariel. Kakatapos ko lang noon sa trabaho. Dumaan muna ako sa bilyaran para manood saglit ng laro dahil libangan ko rin yon. Nadatnan ko sila na si Mariel ang topic. Pero hindi gaya ng dati na pinupuri nila ng todo. Sa pagkakataong yon ay puro negatibo ang lumalabas sa bibig nila patungkol kay Mariel. Sabi ni Baron na siyang pinakamaangas sa tropa namin. Akala mo raw kung sino si Mariel. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Manang naman at niwala ngang magandang kabuhayan ng tiyahin kundi pa naging katiwala sa manggahan. Baka tirik na ang mga mata nila sa gutom. Sabi naman ng isa pa na si Joel, baka raw naghihintay ng manliligaw na mayaman at yun ang sasagutin. Napapabuntong hininga na lang ako sa mga pinagsasabi nila kay Mariel. Hindi naman sa nagmamagaling ako, Sir Neb. Pero ako lang talaga yung nagtanggol kay Mariel. Sabi ko bata pa naman si Mariel. Baka wala pa talaga sa isip nito yung pakikipagnobyo. Hintayin na lang kako namin at darating din yung panahon na magmamahal din yun. Yun nga lang baka wala sa amin ang mapili niya. Akala ko hanggang pangungutya lang kay Mariel ang kaya nila. Hindi ko alam na masyado pala nilang dinibdib ang pambabasted sa kanila. Kaya nabuo ang isang masamang plano. Birthday ng isa sa tropa namin nun, si Joel. Nagkaayaan na uminom sa bahay nila. Si Joel, Sir Neb, ay laking tita rin. Pero hindi pa naman namatay yung mga magulang niya. Naghiwalay lang at nagkaroon ng sari-sariling pamilya. Kaya si Joel ay naiwan sa tita niya na kapatid ng airpat niya. Itago na lang natin sa pangalang Tita Helga. Nagluto siya ng handa para kay Joel. Tapos nung nag-iinuman na kami sa terrace nila, naglabas siya ng pulutan para sa amin. Pagtalikod ni Tita Helga, may binulong sa amin si Joel. Pinagtapat niya sa amin na ang tiyahin niya ay isang mangkukulam. Nanlaki yung mga mata ko. Meron sa aming naniwala.
Meron namang hindi tulad ni Baron. Kinantsawan niya ng kinantsawan si Joel at sabi pasikat daw ito. Wala naman daw sa itsura ni Tita Helga ang pagiging isang mangkukulam. Parang nahamon naman si Joel kaya sabi niya kung gusto raw namin ay patutunayan niya yon. Sabay-sabay pa kaming nagtanong kung papano. Kinabahan ako sa naging sagot ni Joel. Sabi niya, si Mariel, kaya raw itong papangitin ng tita niya at padalhan ng demonyo na aalipin dito. Ganoon daw kalakas ang Tita Helga niya bilang isang mangkukulam. Nagkatinginan kami. Siyempre, umalma agad ako. Sabi ko, teka, bakit si Mariel? Wala namang ginagawang masama sa kanila yung tao. Sabi ni Joel, yung mga hindi sang-ayon ay hindi niya pinipilit. Pero ang gusto ng patunay ay kailangang pumusta sa kanya. Tagi-100 piso bawat pusta. Si Baron ang unang naglapag ng pera. Sumunod na yung iba. Pero hindi ako. Ayoko kakong sumali sa kalukuhan nila. Sabi ni Joel, may isa pang problema. Kailangan nilang bayaran ng tiyahin niya para sa gagawin nito. Kaya kailangan nilang mag-ambagan. Nainis na si Baron. Pineperahan lang daw yata kami ni Joel. Ang paliwanag naman ni Joel, syempre iba yung pera sa pustahan. Kapag nagawa raw ng tita niya na kulamin si Mariel, siya ang panalo, kaya sa kanya yung pera. Pero kapag sumablay, edi paghahatian na lang yon ng mga pumusta. Tapos iba rin yung ibabayad nila sa mangkukulam niyang tiyahin. Hindi raw kasi ito basta-basta nangungulam ng libre. Saglit kaming natahimik. Tapos biglang nagsabi si Baron na game. Okay daw sa kanya. Si Baron, Sir Neb, yung parang lider-lideran sa grupo namin. Kaya nagsunuran na rin sa kanya yung iba pa. Pumayag silang lahat sa kondisyon ni Joel, maliban sa akin. Kaya sinabihan nila akong KJ. Wala raw akong pakisama. Sabi ko na lang wala naman kasi akong pera na ipupusta at iaambag para kay Tita Helga. Hindi ko alam kung seryoso ang usapang yon. Mga nakainom na kami at pinapanalangin ko na lang na sana mga lasing lang sila at bukas ay hindi na nila maaalala kung ano ang pinag-usapan ngayon tungkol kay Mariel. Maya-maya pa ay nagpaalam na ako. Ako yung unang umuwi. Habang naglalakad na ako palayo sa kanila, ay narinig ko pang si Mariel pa rin ang topic nila. Tapos nagtatawanan sila. Naawa talaga ako kay Mariel. Parang gusto ko tuloy sabihin na iwasan niya yung mga lalaking yon. Kung sa bagay, iwas naman talaga siya sa mga lalaki. Kahit nga sa akin. Lumipas na yung ilang linggo nun. Mga 3 linggo yata. Wala namang nangyayaring kakaiba kay Mariel. Okay pa rin naman siya. Kaya sa tingin ko, hindi natuloy yung masamang balak ng mga mukong. Natuwa naman ako. Hanggang isang umaga, paglabas ko ng bahay namin, ay saktong palabas din ng bahay sina Mariel at ang tita Purita niya. Nakita ko yung halos kalahati ng mukha ni Mariel ay natatakpan ng bandana. Kaya nagtaka ako kung anong meron sa mukha niya. Bakit may ganon? Noon ko lang siya nakitang nagkaganon. Tatanungin ko sana, pero parang umiiwas sila ng tita niya. Nagmamadali sila sa paglalakad. Tapos nung may dumaang tricycle, ay sumakay na sila. Sinundan ko na lang ng tingin. Tinanong ko kay nanay kung alam ba niya kung anong nangyayari kay Mariel. Bakit nakabandana at nagmamadali ka akong sumakay ng tricycle? Kung sa simbahan kasi ang punta nila, naglalakad lang naman sila. Dahil walking distance lang yung simbahan sa amin. Buti na lang at natanong ko yon kay nanay. May alam pala kasi siya. Siya lang naman din kasi yung nakakakwentuhan ni Aling Purita. Mailap yon sa mga kapitbahay namin. Sabi ng nanay, nagbabakbak daw yung mukha ni Mariel. Yung parabang nasusunog. Nagulat ako. Sabi ko, baka may ginamit sa mukha na hindi hiyang sa kanya.
Umiling si nanay. Yun nga rin daw ang sinabi niya kay Aling Purita nung sabihin nito sa kanya yung kondisyon ni Mariel. Ayon daw kay Aling Purita, wala naman daw ginagamit si Mariel na kahit anong panglinis ng muka. Sabon lang talaga na matagal naman na nilang ginagamit, kaya siguradong hindi yun ang dahilan. Napaisip tuloy ako na baka tinuloy ni na Joel yung masamang pustahan nila kay Mariel. Pero hindi ko sinabi kay nanay ang tungkol doon. Hindi pa naman ako sigurado na yun nga ang dahilan. Kailangan ko munang makasiguro. Nung araw na yon, pagkatapos kong magtanghalian, ay dumiretso ako sa bilyaran kung saan alam kong nakatambay na naman yung mga tropa. Yung medyo malapit sa akin na si Roger, siya yung tinanong ko kung kamusta naman yung balak nila kay Mariel. Natuloy ba? Binulong niya sa akin yung sagot. Sabi niya na ibigay na raw nila yung kabuuang bayad kay Joel para sa tita nitong mangkukulam. Ewan lang daw kung anong susunod na mangyayari. Sir Neb, napalunok ako sa sinabi ni Roger. Parang kinutuban naman si Baron sa binulong sa akin ni Roger. Kaya nilapitan niya ako at inakbayan. Binalaan niya ako. Pinalampas niya raw ang hindi ko pakikisama sa kanila. Pero wag na wag akong magsusumbong kahit kanino dahil kilala ko raw sila. Alam ko kung paano sila magalit, lalo na siya. Sir Neb, kilalang kilala ko talaga sila dahil elementarya pa lang. Magtotropa na kami. Alam ko rin yung isang insidente nung mapagtripan nila yung dayong taga Maynila. Nanligaw sa kapatid ni Baron. Hindi nila kursunada kaya binugbog nila. Kung di nga lang sila mga menor de edad pa nun at kung hindi nakipag-areglo yung mga magulang nila ay tiyak na nakulong sila. Pasalamat ang nanay ko dahil hindi ako naging tulad ng mga kabarkada ko. Kahit papano ay may takot ako sa magulang. Tumangutango ako kay Baron. Sabi ko, kailan ko ba sila pinahamak? Wala naman siyang matandaan na nilaglag ko sila sa mga kalukuhan nila. Pero binalaan pa rin niya ako na iba ang isang yon. Kaya wag na wag daw akong makikialam. Matapos kong malaman yon, ay hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko. Sabi ko sa sarili ko, kapag may nangyaring masama kay Mariel, siguradong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pabiling-biling ako sa higaan. Hindi talaga maalis sa isip ko yung mga alalahaning yon. Lalo pa at hindi basta babae para sa akin si Mariel. Espesyal siya sa akin. Makalipas ang mga 5 araw, nagulat ako sa sinabi ni nanay habang kumakain kami ng hapunan. Kasi mas lumalala raw yung mga bakbak sa mukha ni Mariel. Pinatignan na raw ng tiyahin nito sa doktor. Pero mula nang inuman ng gamot na nireseta, sa halip na makatulong ay mas nakapagpalala pa. Hindi ko malunok yung kinakain ko. Naisip ko na naman yung kulam. Nasa ganoon kaming pag-uusap nung kumatok sa pintuan namin si Aling Purita. Agad namang tumayo si nanay para pagbuksan siya ng pinto. Pagbukas ni nanay ng pinto ay nagmamadaling pumasok si Aling Purita. Narinig ko yung mga sinabi niya kay nanay. Mula raw nang magbakbak yung mukha ni Mariel, ay madalas na nilang nakikita na parang may malaking anino na naglalakad-lakad sa loob ng bahay nila. Akala raw niya ay siya lang ang nakakapansin. Pero si Mariel din pala. Nagsisigaw daw ito at natakot. Ngayon lang daw niya sinabi kay nanay dahil napapadalas daw yung pagpapakita nito sa kanila. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Sabi naman ni nanay, baka kailangan nilang kumonsulta sa isang albularyo o kaya sa espiritista. Baka kasi kaluluwang ligaw ang nakikita nila. Isang multo. Pinaupo muna ni nanay si Aling Purita para kumalma ito. Ako naman kumuha ng isang basong tubig at inabot sa matanda. Nagpasalamat siya sa akin. Biglang may pumasok sa isip ni nanay. Baka naman daw naiengkanto si Mariel. Hindi ba't sa manggahan pumapasok bilang katiwala si Aling Purita?
madalas ding magpunta roon si Mariel. Baka natitipuhan ito ng masasamang elemento doon. Kaya mas maigi na raw talaga na magpatawag ng albularyo dahil hanggang sa bahay ay posibleng nasundan sila ng engkanto. Kita ko yung takot sa mukha ng tiyahin ni Mariel. Ako naman, Sir Neb, hindi ako makatingin ng diretsyo kasi naiisip ko yung mangkukulam na tiyahin ni Joel. Sinunod ni Aling Purita ang payo ni Nanay na magpatawag ng albularyo. Yung kakilala ni Nanay, yun ang kinausap niya at sinamahan na magpunta sa bahay nila Aling Purita. Sumama rin ako. Gusto ko kasing makita si Mariel. Kaso hindi ko pa rin pala makikita. Nasa silid lang siya. Yung albularyo lang at si Aling Purita ang pumasok doon. Kami ni Nanay naiwan lang sa sala at naghintay ng resulta. Ilang saglit ang lumipas ay lumabas na sila ng silid. Nag-usap pa sina Aling Purita at yung albularyo doon sa may pintuan. Tapos maya-maya nagpaalam na yung albularyo. Nanlulumong naupo yung tiyahin ni Mariel doon sa tabi ni Nanay at sinabi sa kanya yung nangyari sa loob ng silid. Tulad daw ng pangkaraniwang ginagawa ng isang albularyo, inorasyonan daw si Mariel at sinubukang alamin ang sanhi ng kakaibang nangyayari sa kanya. Pero huminto sa ginagawa niyang pag-oorasyon yung albularyo. Paano hindi raw niya kakayanin ang umaalipin kay Mariel? Isa raw itong demonyo. Isang demonyo raw ang pinadala ng isang mangkukulam. Nangilabot ako sa narinig ko. Napatingin ako sa saradong silid ni Mariel. Gustong-gusto ko nang sabihin kina Nanay at Aling Purita na alam ko kung sino yung gumagawa nun. Pero parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Si Nanay naman napa-sign of the cross. Tinanong niya si Aling Purita kung naniniwala ba ito sa sinabi ng albularyo. Baka naman daw nagkamali lang. Ang sagot ni Aling Purita ay ewan daw niya. Naguguluhan daw siya. Kung totoo na may mangkukulam na nagpadala kay Mariel ng isang demonyo, bakit pati siya ay nakikita niya yung malaking anino na yon at dinig din niya ang paglalakad nito sa bahay nila? Isa pa, napakabait na bata ng pamangkin niya. Sino naman daw ang mangungulam dito at sa anong dahilan? Sabi ni Nanay, hindi naman kaya may naiinggit sa kanya. Pero sabi ni Aling Purita, ano naman ang ikaiinggit sa kanila? Hindi naman sila mayaman. Sumingit ako sa usapan. Sabi ko, maganda kasi si Mariel. Baka may naiinggit sa ganda niya, kaya yung mukha mismo ang tinitira ngayon. Nagkatinginan sila Nanay at Aling Purita sa sinabi ko. Dahil sa takot ay nakiusap si Aling Purita kay Nanay na kung maaari ay dalasan nito yung pagpunta sa bahay nila. Natatakot kasi siya para sa pamangkin niya. Umuo naman si Nanay. Naiintindihan niya na kailangan ng magtiyahin ng makakasama. Kung hindi siya makakapunta ay ako raw ang papupuntahin niya. Nag-alok pa si Nanay na kung gusto raw nito ay doon niya muna ako patutulugin para may bantay sila. Agad namang pumayag si Aling Purita. Hindi ko alam kung dapat kong ikatuwa yon na doon ako matutulog sa bahay nila Mariel o dapat kong ikatakot. Parang nananadya yung tadhana na ilapit talaga ako sa magtiyahin para masaksihan ko yung mga posibleng mangyayari. Tsak na lalo akong kakainin ng konsensya ko. Pero hindi naman ako makatanggi. Iniisip ko na lang na baka sa ganoong paraan sa pamamagitan ng pagbabantay ko sa kanila mabawasan kahit papano yung dinadala kong bigat sa dibdib ko dahil sa paglilihim ko ng nalalaman ko. Baka may maitulong ako sa ibang paraan. Dahil sa patuloy na pagbabakbak ng mukha ni Mariel ay hindi na siya nakakasama sa tiyahin niya sa pagsisimba. Ni ayaw na niyang lumabas ng silid. Kahit magdilig ng halaman sa bakuran nila ay ayaw na niyang gawin. Mula nang patignan siya sa albularyo ay
kumalat na yung balita tungkol sa nangyayari kay Mariel. May katabilan din ang dila ng albularyong yon. Hindi na nga niya nagamot ay nakuha pa niyang ipagkalat. Sigurado naman kasi ako na hindi yun gagawin ni nanay. Kilala ko ang nanay ko syempre. Mas lalo namang hindi ako. Kaya isang tao lang talaga ang suspetsa kong nagpakalat ng balita sa kalagayan ni Mariel. Yung albularyo. May nagsabi raw kay Aling Purita na kailangan itong dalasan ang pagsisimba at ipagnovena si Mariel. Nung makausap naman niya yung pare, pinayo nito sa kanya na ipabless ang bahay. Lahat ng payong natanggap ni Aling Purita ay sinunod niya, alang-alang sa pamangkin. Gumaling lang ito. Nung dumating ang pare sa bahay nila Mariel, ay tiyempong nandoon ako. Dinalhan ko kasi sila ng ulam na niluto ni nanay. Nakidasal na rin ako. Nakakahiya namang talikuran sila. Si Mariel nakatayo lang sa tabi ng tiyahin niya at nakakapit sa braso. Tingin ko sa kanya, nanghihina siya. Ni hindi man lang nga niya ako sinulyapan. Pero naiintindihan ko naman yung kalagayan niya. Yung pare habang nagbabasbas ay biglang napahawak sa dibdib niya. Mukhang naninikip yung dibdib ng pare. Pero pilit pa rin niyang tinutuloy ang ginagawa niya. Sinikap niya na mabendisyonan ang bawat sulok ng bahay. Kami naman ay sumusunod lang sa kanya. Kasabay noon ay narinig namin yung malalakas na yabag sa paligid ng bahay. Parang yabag na nagdadabog. Nakarinig din kami ng mga paghalakhak. Hindi ko maiwasan na kilabutan sa mga nangyayari. Parang gusto ko nang tumakbo palabas ng bahay nila. Pero syempre hindi ko ginawa. Si Mariel nakita kong humigpit ang hawak niya sa braso ng tita niya. Siguradong natakot din siya. Habang si Aling Purita naman ay panay ang dasal. Maya-maya ay unti-unti nang nawala yung malalakas na yabag sa sahig at nawala na rin yung nakakatakot na halakhak na parabang kagagawan ng isang halimaw. Yung pari naman ay hawak pa rin yung dibdib niya. Napaupo siya sa sofa at napasandal. Mukhang nanghihina at napagod. Ang sabi ng pare kay Aling Purita, tapos na. Sa tingin niya ay lumayas na yung demonyong napadpad sa bahay nila. Hindi na sila nito gagambalain. Pinaalalahanan sila ng pare na ugaliin pa rin ang pagdarasal, lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Kapag daw humihina ang pananampalataya ng tao sa Diyos, yun daw ang nagbibigay ng karagdagang lakas sa isang demonyo. Kaya hanggat maaari, huwag daw isusuko ang kalakasan natin sa dyablo. Panatilihin natin na hawak natin ito hanggang sa malampasan natin ang pagsubok. Nung magpaalam na yung pare kina tita, ay nagpaalam na rin ako. Kinuwento ko kay nanay yung nangyari sa pagbe-bless ng bahay. Sir Neb, kahit hindi yun nasaksihan ni nanay, ay kinilabutan din siya sa narinig. Akala talaga namin ay okay na. Tulad ng sinabi ng pare ay tapos na at hindi na sila gagambalain ng demonyo. Pero ilang araw lang ang nakalipas ay muli na naman daw nilang naramdaman ang presensya ng demonyo sa loob ng bahay. Sabi ni nanay, halos araw-araw nang nagpupunta si Aling Purita sa simbahan at nagnonovena tuwing bago siya umuwi mula sa manggahan. Minsan pa nga ay sinasamahan niya ito. Pero hindi pa rin daw umiigi si Mariel. Lalo pang lumalala ang pagbabakbak nito at panghihina. Habang yung mga ugok na nagpakulam sa kanya parang wala lang sa kanila. Alam kong nakarating na rin sa kanila ang balita tungkol sa nangyayari kay Mariel. Wala silang pakialam, Sir Neb. Ang sasaya pa nila. Pakiramdam siguro nila ay nakaganti na sila rito sa ginawa niyang pambabasted sa kanila. Sigurado naman ako na maayos silang binasted ni Mariel tulad ng pambabasted na ginawa niya sa akin. Kaso hindi nila yun maintindihan. Unti-unti tuloy na umuusbong sa dibdib ko yung galit sa mga tropa ko. Nagsimula na akong umiwas sa kanila.
Hindi ko na makayang pakisamahan yung mga tulad nila na tuwang-tuwa habang may inosenteng tao na nahihirapan dahil sa kanila. Nung nasa bigasan ako, nilapitan ako ni Baron at Joel. Kinamusta nila ako. Binugahan pa ako ni Baron ng usok mula sa sigarilyo niya. Napansin kasi nila na hindi na ako tumatambay sa bilyaran. Tinanong nila ako kung kakalas na raw ba ako sa tropa. Siyempre sabi ko hindi. Marami lang akong ginagawa. Ayokong sabihin na oo. Kasi alam ko naman yung mangyayari nun. Ako naman ang pagtitripan nila. Hindi ko alam kung napaniwala ko sila sa alibay ko. Pero muli nila akong pinaalalahanan na manahimik kung ayaw kong samain sa kanila. Tumango na lang ako tapos iniwan ko na sila. May nagpayo kay Aling Purita na dalhin sa simbahan si Mariel. Kahit ayaw ni Mariel ay ginawa pa rin ang tiyahin niya. Sakay ng tricycle ay nagpunta sila sa simbahan. Nakasunod lang ng tingin yung mga barkada ko na may kagagawan ng nangyari kay Mariel. Nahuli ko pa si Baron na napangiti. Kahit nasa probinsya kami ay uso na rin noon yung mga tsismosa. Pinagbubulungan si Mariel. May narinig pa ako na nagsabi na baka raw pinaparusahan ng Diyos ang magtiyahin. Kalimitan daw kasi kung sino pa yung palasimba ay sila ang may masamang ugali na tinatago lang. Mga ipokrita raw. Gusto ko sanang sagutin yung nagsabi noon, Sir Neb. Pero sa halip na makipagtalo ay sumunod na lang ako kina Mariel sa simbahan. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Basta parang gusto ko lang silang bantayan at protektahan kahit alam ko na wala rin naman akong magagawa. Nakita ko na matapos magdasal ay pilit pinasabay ni Aling Purita si Mariel sa kanya sa pagpunta niya sa altar nang nakaluhod. Gustong gusto ko nang lumapit dahil alam kong nahihirapan na si Mariel. Pero baka mapagalitan lang ako ni Aling Purita kapag inabala ko yung ginagawa nila. Nanatili na lang ako sa kinatatayuan ko. Nanalangin na sana mapatawad din ako ng Diyos sa pananahimik ko. Sa awa ni Nanay kila Aling Purita ay doon na nga muna niya ako pinapirme sa bahay ng mga ito. Baka raw kailangan ng magtiyahe ng mauutusan. Kahit man lang daw sa ganoong paraan ay makatulong kami. Natuwa naman yung tiyahe ni Mariel. Nagpasalamat siya sa malasakit ni Nanay sa kanila. Tinanong pa ako ni Aling Purita kung okay lang ba sa akin. Sabi ko naman, opo tita, okay na okay lang. Hindi ko alam kung alam niya na nanligaw ako kay Mariel. Nanalangin ako noon na sana hindi niya alam para hindi ako mailang. Pagkagaling ko sa bigasan ay sa bahay na nila Mariel ako dumiretso. Naabutan kong nagluluto ng hapunan si Aling Purita kahit maaga pa. Maaga raw niyang pakakainin si Mariel para maaga rin itong makatulog. Nag-volunteer ako na ako na ang magpapakain para makapagpahinga na siya. Alam ko kasi na kadarating lang din niya galing sa manggahan. Pero tumanggi siya. Hindi raw papayag si Mariel. Mahihiya raw ito. Sir Neb, doon ako natulog sa sofa kasi dalawa lang yung kwarto nila. Sabi ni Aling Purita, pasensya na raw ako. Katukin ko na lang daw siya kung may mangyaring hindi maganda o kung makita ko rin yung demonyo sa bahay nila. Naisip kong itanong sa kanya kung bakit hindi na lang kaya sila lumipat ng bahay. Baka kapag nasa ibang bahay na sila ay hindi na sila gambalain ng demonyo. Umiling yung matanda at sinabi sa akin na wala silang kakayahang lumipat. Sapat lang yung kinikita niya para sa pangkain nilang magtiyahin. Mabuti na lang nga at bakasyon sa eskwela kaya nabawasan yung gastusin nila. Isa pa, hindi nila maaaring iwan yung bahay na yon na minana pa niya sa mga magulang niya. At siya rin niyang pinamana kay Mariel. Gusto niyang doon tumira si Mariel pagdating ng araw. Naintindihan ko naman. Yung sofa na tinulugan ko katapat lang ng kwarto ni Mariel. Hindi ako makatulog. Panay ang tingin ko sa pintuan ng silid niya. Nung nakakaidlip na sana ako, bigla naman akong napabalikwas ng bangon nung may marinig akong mga yabag na parang papalapit sa akin. Napalinga ako.
Pero wala naman akong nakita. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Neb. Dinig na dinig ko talaga. Tingin ko pa, yun din yung kinatatakutan nila Aling Puring. Tulad din ng narinig namin noong nagbebendisyon yung pare. Paano ba naman ako makakatulog nun? Nakatingala na lang ako sa kisame. Mulat na mulat. Nakakatakot pala talaga kapag ikaw na yung nasa ganoong sitwasyon. Kahit alam kong nasa kwarto lang sila, pakiramdam ko mag-isa lang ako doon. Paano may kalakihan din yung sala nila? Pinikit ko na lang yung mga mata ko. Tinakpan yung tenga para hindi ko na marinig yung mga nakakatakot na yabag na yon. Tapos nagdasal ako sa isip ko na sana mawala na yon. Kung kailan naman gusto ko nang makatulog, ay tsaka bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Natatakot akong magpunta sa banyo kasi naglalaro sa isip ko na baka pagbukas ko ng pinto ng banyo, biglang bumulaga sa akin yung demonyo. Baka mahimatay ako. Ganon talaga yung naisip ko nun. Kaso hindi ko na mapigil. Tumakbo na ako sa banyo. Medyo natagalan ako sa loob ng banyo kasi humihilab talaga yung tiyan ko. Ilang sandali pa ay muntik nang bumalik yung dumi ko sa loob ng puwet ko nung marinig ko yung sigaw ni Aling Purita. Nagmadali na ako sa ginagawa ko para makalabas na ng banyo. Pagbalik ko sa sala, nakita kong nanginginig pa sa takot si Aling Purita. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Nasa banyo lang ako, kako. Hindi pa siya makapagsalita agad. Tinuturo niya yung silid ni Mariel. Kinabahan ako kung ano yung nakita niya roon. Ayoko sanang silipin, pero napilitan na rin ako. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan at sumilip. Wala naman akong nakita, kundi yung nahihimbing sa pagtulog na si Mariel. Binalikan ko si Aling Purita sa sofa na umiiyak pa rin sa takot. Tinanong ko siya kung ano ba talaga yung nangyari. Sabi niya, nagising daw siya kasi nakarinig siya ng mga pag-ungol. Ano ka kung klaseng ungol? Yun daw ungol na akala mo may nakikipagtalik. Ang lakas daw sa pandinig niya at alam niyang boses yun ni Mariel. Hindi siya maaaring magkamali. Napasus Mariosep pa siya at napa-sign of the cross. Patawarin daw siya ng langit sa naisip niya nung marinig niya yung ungol na yon. Ang buong akala nga raw niya ay pinasok ko sa kwarto si Mariel kasi dinig talaga niya. Malakas yung pag-ungol kaya bumangon siya. Paglabas niya ng silid ay nakita pa niyang wala ako sa sofa. Kaya mas lumakas ang hinala niya na ginagawan ko ng hindi maganda ang pamangkin niya. Dali-dali raw niyang binuksan yung pinto ng kwarto ni Mariel na sadyang hindi niya pinapalak para madali niyang mapasok kung kinakailangan, tulad sa pagkakataon na yon. Kaso pagbukas niya ng pinto ay sinalubong siya ng hangin na mainit at masakit sa balat. Para siyang napaso. Tapos wala naman ako sa loob. Si Mariel ay nakita niyang natutulog lang. Nanayo raw yung balahibo niya doon sa mainit na hangin na sumalubong sa kanya mula sa silid ni Mariel. Humingi siya ng pasensya sa akin kung pinaghinalaan man daw niya ako. Mukhang pinaglalaroan daw talaga siya ng demonyo. Silang dalawang magtiyahin. Sabi ko, okay lang po tita. Ang importante ligtas naman si Mariel at natutulog lang. Tapos kinwento ko rin sa kanya yung naranasan ko naman bago ako tumakbo sa banyo at marinig yung sigaw niya. Ang sabi niya sa akin, kung hindi ko na raw kayang manatili doon sa kanila, okay lang daw na umuwi na ako sa amin. Pati raw ako ay nadadamay na sa kababalaghan sa bahay nila. Sabi ko naman wag siyang mag-alala. Ayos lang sa akin. Mabuti na rin yung may kasama sila roon. Kinabukasan, nagulat ako dahil nagising na lang ako sa mabangong amoy ng sinangag at kape. Napatayo agad ako mula sa pagkakahiga sa sofa. Hindi nga ako makapaniwala na nakatulog talaga ako. Akala ko si Aling Purita yung nagluluto sa kusina. Pero si Mariel ang nakita kong nakatalikod. Medyo nagduda pa ako kasi baka pinaglalaruan na naman kami nung demonyo. Baka pagharap ay hindi pala si Mariel
Pero nung humarap naman ito sa akin ay si Mariel nga. Gising na raw pala ako. Tinanong ko siya kung bakit siya bumangon. Kaya na ba niya? Kaya na raw niya. Medyo gumaan na yung pakiramdam niya. Ang kaso hindi pa rin umuukay yung mga bakbak sa mukha niya. Sabay takip ng buhok niya sa mukha. Nilapitan ko siya at inayos yung buhok niya. Inipit ko sa tenga niya. Sabi ko wag na niyang itago sa akin. Alam ko naman. At kung ano yung tingin ko sa kanya dati, yun pa rin kako siya sa paningin ko. Walang nagbago kahit pa nagbago yung kutis ng mukha niya. Ngumiti ng tipid si Mariel. Nasa likuran na pala namin yung tiyahin niya. Tulad ko ay nag-alala rin ito nung makita niya yung pamangkin niya. Pero giniit ni Mariel na okay lang siya. Tapos nag-aya na itong kumain. Habang kumakain kami ng agahan, ay panay yung sulyap ko ng palihim kay Mariel. Para kasing kinukutuban ako ng hindi maganda. Pakiramdam ko may kakaiba sa kanya na hindi ko lang matukoy kung ano. Sinabi ko kay nanay yung mga nangyari sa bahay ng magtiyahin nung gabi. Takot na takot si nanay. Kaya tulad ng tanong ni Aling Purita, tinanong niya rin ako kung kaya ko pa ba na manatili doon. Umuo agad ako. Hindi ko kako magagawang iwanan sina Mariel sa ganoong sitwasyon na alam kong kailangan nila ng karamay. Mukhang wala rin naman silang kamag-anak na dadamay sa kanila. Sabi ni nanay minsan nabanggit sa kanya ni Aling Purita na nasa malayong probinsya yung mga kamag-anak nila. Tawid dagat pa, kaya malabo talaga silang madamayan ng mga ito. Tsaka matagal na ring wala silang balita sa mga yon. Sumunod na gabi ko kina Mariel. Pagtuntong ng 6:00 ng gabi ay sinabihan ako ni Aling Purita na samahan ko siyang magrosaryo. Sinabihan na rin daw niya si Mariel, kaso nakatulog ito agad. Kapag ganoon daw na nakakatulog ito, ay hindi na lang niya ginigising. Sa totoo lang Sir Neb, binaantok ako sa mga ganoong gawain. Pero hindi ko naman matanggihan si Aling Purita. Inabutan niya ako ng rosaryo at pareho kaming lumuhod sa harap ng altar nila sa sala. Habang nagro-rosaryo kami, ay narinig naming bumukas ng bahagya yung pinto ng silid ni Mariel. Napalingon kami. Ganun na lang yung gulat namin nung bigla yung sumara ng malakas na parang pabalibag yung pagsara. Agad kaming tumayo ni Aling Purita. Pilit naming binubuksan yung pinto pero hindi yun mabuksan. Tinatawag din namin si Mariel, kaso wala kaming tugon na narinig mula sa kanya sa loob. Kukuha na sana ako ng pangsira ng doorknob nang unti-unting bumukas yung pinto. Hindi ako sumilip, hinayaan ko lang si Aling Purita. Napasigaw siya sa nakita niya, kaya napilitan akong lumapit ulit para alamin kung ano bang nangyayari sa loob. Kitang-kita ko Sir Neb, may isang malaking bulto ng tao. Lalaki. Ang laki niya. Hindi siya pangkaraniwan. Tapos nasa gilid siya ng kama ni Mariel. Hinahaplos yung muka ng dalaga. Tapos bawat paghaplos niya ay parang lumilikha ng sunog sa muka ni Mariel. Hindi nakayanan ni Aling Purita ang nakita niya, kaya hinimatay siya. Mabuti na lang at nandoon ako. Naalalayan ko siya hanggang sa sofa. Nangangalog na rin yung tuhod ko noon sa nerbiyos. Unang beses kong makakita ng ganoong klaseng nilalang, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung rosaryo na hawak ko, hindi ko binitawan. Bumalik ako sa pintuan ng silid ni Mariel. Baka sakaling matakot yung demonyo sa rosaryo. Pero pagbalik ko doon, wala na. Si Mariel na lang ang nakita kong nakahiga sa kama niya. Tumingin siya sa akin. Tapos nagtanong pa ng bakit? Ano raw ang nangyayari? Alam kong totoong nangyari yun Sir Neb. Yung nakita namin. Kasi nga dalawa kami ni Aling Purita na nakakita nun. Naupo ako sa kama ni Mariel at sinabi ko sa kanya yung nakita namin. Nilipat ko sa kamay niya yung hawak kong rosaryo at sabi ko magdasal siya. Hindi niya pinansin yung sinabi ko. Binalik niya sa kamay ko yung rosaryo at nagpaabot ng salamin. May nakita naman ako sa ibabaw ng drawer niya. Inabot ko yon sa kanya. Nagsalamin siya
at marahang hinaplos yung mukha niya. Dinaanan ng mga daliri niya yung parteng may marka ng sunog. Lalo na siyang pumangit sa itsura niya. Sabi niya hindi raw yata talaga siya lulubayan ng demonyong yun. Natatakot na raw siya ng sobra. Nagulat pa ako nung hawakan niya yung kamay ko habang nakikiusap na wag ko silang iiwan ng tita Purita niya. Umuo ako syempre. Kahit ang totoo ay takot na rin ako sa mga nangyayari. Pero paano ko nga ba sila iiwan sa ganoong kalagayan? Hanggang sa dumating ang gabing yon na pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat ng nangyaring kababalaghan sa bahay na yon. Naalimpungatan ako sa narinig kong mga yabag. Akala ko yung demonyo na naman. Pero pagtingin ko sa pintuan ay nakita ko si Aling Purita na palabas ng pinto. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Susundan ko sana nung bigla naman akong makarinig ng kaluskos mula sa silid ni Mariel. Nag-alala ako. Hindi ko na alam kung sino yung uunahin kong lapitan. Mas pinili ko si Mariel dahil alam ko na siya talaga yung nilalapitan ng demonyo. Baka pupuntahan lang ni Aling Purita si nanay. Hindi pa naman hating gabi nun. Sa probinsya nga lang maaga talagang magsara ng mga pinto at bintana yung mga tao. Kaya kahit maaga pa akala mo hating gabi na. Kabado akong lumapit sa silid ni Mariel. Unti-unti kong pinihit yung doorknob. Bahagya ko lang binuksan yung pinto. Konting awang lang na halos kasya lang yung mga mata ko para makasilip. Hindi ko kasi naituloy yung pagbukas nang tumambad sa akin ang isang nakakapangilabot na eksena. Nakita ko si Mariel, Sir Neb, parang wala sa sarili na nagsasayaw sa harap ng malaki at nakakatakot na lalaki. Yun yung demonyong nakita namin ni Aling Purita sa tabi ng kama ni Mariel na humahaplos sa mukha niya. Ngayon ay nakatayo ito habang si Mariel ay sumasayaw nga sa harapan niya. Isa-isang tinatanggal ni Mariel yung mga suot niya sa katawan. Una yung pang itaas, tapos mabagal lang yung pagkilos niya nang isunod na itulak ng daliri niya yung pang ibaba niyang kasuotan. Hanggang sa tuluyan na siyang mahubaran ng saplot. Puwera biro, Sir Neb. Ano pa man yung nakita ko ay purong takot lang yung nakita ko. Kahit pa nakita ko nga na walang saplot si Mariel. Nakatitig lang siya sa mukha ng lalaki. Ganon din ito sa kanya. Maya-maya ay hinawakan niya yung sariling dibdib niya habang patuloy na sumasayaw ng mabagal. Gusto ko na siyang awatin sa ginagawa niya pero hindi ako makagalaw sa sobrang nerbiyos. Para akong pinako sa kinatatayuan ko. Bawat haplos ni Mariel sa dibdib ay sinasabayan ng indayog ng balakang niya. Tapos ay nilipat niya yung isang kamay sa mabalahibong dibdib ng demonyo. Parang sinadyang padulasin yung kamay mula sa itaas na bahagi ng dibdib paibaba. Habang yung isang hita niya ay dinidikit niya mismo sa hita ng demonyo na parabang inaakit talaga niya. Hindi si Mariel yun. Alam kong hindi yun magagawa ng Mariel na matagal ko nang kilala. Nung aktong magtatalik na sila ng demonyo ay napasigaw ako. Sinubukan ko siyang pigilan. Napahinto sila sa ginagawa nila at sabay na napalingon sa akin. Paglingon nila, parang ako pa yung kriminal na naaktuhan sa ginagawa kong krimen. Hindi ko alam kung paano ko matatakasan yung senaryong yun. Nung magsimulang humakbang papalapit sa akin yung demonyo sa harap ni Mariel. Habang si Mariel ay nanatili lang sa lugar niya na parabang wala pa rin sa sarili. Sa takot ko ay nagdesisyon ako na tumakbo ng mabilis palabas ng bahay. Hindi ako sa amin nagpunta kundi diretso akong tumakbo sa kalsada. Walang lingon-lingon. Alam ko kung saan dapat ako pumunta. Kay Father. Siya lang ang alam kong makakatulong sa akin. Sa amin sa pagkakataon na yun. Saglit akong huminto sa pagtakbo para makahinga. Hingal na kasi ako. Kahit malamig yung gabi at mahangin ay pinagpapawisan ako. Lakad takbo ako
hanggang sa marating ko yung bahay ni Father. Agad naman niya akong pinagbuksan ng pinto at pinatuloy. Pinainom muna ako ng kapatid ni Father na kasama niya sa bahay, si Aling Beth. Tapos magkatabi kaming naupo ni Father at saka niya ako tinanong kung anong nangyari. Dinetalye ko sa kanya ang lahat ng nasaksihan ko para mas maintindihan niya. Nakita ko yung pag-aalala sa mukha niya. Saglit niya akong pinaghintay. Inihanda niya yung sarili at mga gamit para puntahan si Mariel. Bago kami bumalik sa bahay nila Mariel, ay binilinan ako ni Father na maging matatag. Huwag daw akong magpakita ng takot dahil nakakadagdag ito sa lakas ng demonyo. Kung gusto ko raw na matulungan talaga ang magtiyahin, ay kailangan kong maging buo sa lahat ng pagkakataon. Kahit pa kinakain na ako ng takot, magtiwala lang daw ako sa Panginoon. Tumango ako, tapos noon ay umalis na kami. Pagbalik namin sa bahay nila Mariel, nagulat kaming pareho dahil si Mariel ay nasa silid na ng tiyahin niya at umiiyak. Nagkatinginan kami ni Father. Hindi ko maintindihan kung papanong nangyari nang sabihin ni Mariel na nagising daw siya sa sigaw ng tiyahin niya at nang puntahan niya ito sa silid ay wala na itong buhay. Tinapik ako ni Father sa balikat at sinabing napaglalangan ako ng dyablo. Para akong mababaliw nung oras na yon, Sir Neb. Maya-maya ay dumating si Nanay. Narinig daw niya yung pag-iyak ni Mariel. Nung sabihin ko sa kanya ang mga nangyari, ay niyakap niya ako. Hindi rin siya makapaniwala. Sabi ko kay Nanay, dapat yata ay hindi ako umalis. Baka hindi namatay si Aling Purita. Bigla ko naalala na nakita ko siyang lumabas ng pintuan. Tinanong ko si Nanay kung sa kanya ba ito nagpunta. Umiling si Nanay. Noon ko na-realize na nalinlang lang talaga ako ng dyablo. Napaglaruan ako. At sa mga sandaling yon ay hindi ko na alam kung ano ang totoo at hindi totoo sa mga nangyari. Naroon na rin lang si Father ay binindisyonan na niya yung labi ni Aling Purita. Pinakikiramdaman ko si Mariel. Tahimik lang siya. Hindi na umiiyak tulad nung datnan namin siya ni Father. Kalmado na siyang nakatitig sa walang buhay na katawan ng tiyahin niya. Nung araw ng libing ni Aling Purita, iyak ako ng iyak. Hindi lang dahil sa awa sa matanda, kundi dahil binabagabag ako ng konsensya ko. Kung nung una pa lang ay hindi ko inisip ang sarili ko at nagsabi ako sa kanila ng totoo tungkol sa kulam, baka buhay pa sana si Aling Purita. May hinala ako na ang demonyong yun mismo ang pumatay sa kanya. Sobrang bigat ng dibdib ko. Tanging kay Nanay ko lang nagawang ipagtapat yung nalalaman ko. Hindi naman ako sinisi ni Nanay. Siguro ay ayaw lang niya na dagdagan pa yung bigat ng dibdib ko. Kaya pinayuhan na lang niya ako na may pagkakataon pa para ayusin ko yung problema. Siguro naman daw ay mapapatawad pa ako ni Mariel. At kung hindi man ako nito mapatawad dahil sa pananahimik ko, ay kailangan ko yung tanggapin. Matapos ang libing ay pinuntahan ko si Mariel sa bahay nila. Ayoko nang isipin ang sarili ko. Kung hindi pa ako magtatapat ay baka siya na yung susunod na kunin ng demonyo. Nakabukas naman yung pinto kaya tumuloy na ako. Kumatok ako sa pinto ng kwarto ni Mariel. Nakailang katok ako bago niya ako pinagbuksan. Nagulat ako kasi yung mukha ni Mariel bumalik na sa dati. Makinis na ulit yung mukha niya. Wala na yung mga bakbak at yung mga parteng may sunog. Nagulat talaga ako nun. Habang si Mariel ay nakatitig lang sa akin na walang ekspresyon ang muka. Tinanong ko si Mariel kung paano siya gumaling, pero hindi niya yun sinagot. Ako naman ang tinanong niya kung anong kailangan ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, Sir Neb. Inamin ko na sa kanya ang nalalaman ko. Mula sa umpisa nung busted din niya sina Baron at Joel at iba pa sa tropa ko na nanligaw sa kanya, ang nangyaring pustahan at ang kulam na ang tiyahin ni Joel ang may gawa. Si Tita Helga. May pumatak na luha mula sa mga mata ni Mariel, pero agad din niya yung pinahid at saka siya tumalikod sa akin.
Sabi niya huli na raw ang lahat. Sabi ko naman hindi pa siguro. Pwede siyang magsimula ulit. Sasamahan ko siya sa pagsisimba, sa lahat ng gusto niyang puntahan, sa lahat ng oras na kailangan niya ng makakasama. Nanatili siyang nakatalikod sa akin nung sabihin niyang hindi na siya magsisimba. Hindi na siya naniniwala sa Diyos. Nabigla ako sa sinabi niya. Sabi pa niya, nasaan yung Diyos nung mga sandaling humihingi siya ng tulong? Nung mga sandaling inaalipin siya ng dyablo? Wala siyang matandaan na naging kasalanan sa Diyos para parusahan siya ng ganun kalupit. Wala akong ibang nasabi nun, kundi baka ako sinusubukan lang siya ng Diyos kung hanggang saan ang pananampalataya niya sa kanya. Sinabihan niya ako na umalis na at wag na raw akong magpapakita sa kanya ulit. Durog na durog ang puso ko habang palabas ako ng bahay nila Mariel. Ayoko siyang iwan, pero pinagtabuyan na niya ako. Paglabas ko sa bakuran nila Mariel ay saktong padaan sina Baron. Hindi ko alam kung saan sila galing. Kinamusta nila ako at ang chicks ko raw na ang tinutukoy ay si Mariel. Balita raw nila ay demonyo ang pinili nitong maging nobyo. Nagdilim yung paningin ko noon, Sir Neb. Nabigyan ko ng mabigat na suntok sa mukha si Baron. Aalma sana si Joel, pero pinigilan siya mismo ni Baron at sinabing tandaan ko raw ang araw na yon dahil para ko na rin daw sinindihan ang mitya ng buhay ko. Tapos iniwan na nila ako. Sa unang pagkakataon ay nakapuntos ako kay Baron, kaya kahit papano ay nabawasan yung bigat sa dibdib ko, kahit alam kong hindi yun sapat. Mula nga noon ay hindi na lumalabas ng bahay si Mariel. Kapag sinusubukan ko siyang kamustahin ay hindi naman niya ako pinagbubuksan ng pinto. Kahit si nanay hindi na rin niya hinaharap. Hindi namin maiwasan na mag-alala sa kanya, lalo na't hindi namin alam kung ano nang balak niya sa buhay niya. Hindi na kasi siya bumalik sa eskwela. Basta ang usap-usapan ng mga kapitbahay ay may nakakarinig daw na si Mariel ay tila may katalik sa silid nito. Malakas pa nga raw umungol, gayong wala namang nakakakita na may nagpupuntang lalaki sa bahay nila. Minsan ay may nakita pa raw na dalawang aninong magkayakap mula sa bintana. Ang pinagtataka lang nila ay wala nga silang nakikitang nagpupunta doon na lalaki. Gustuhin ko mang tanungin si Mariel para sa kanya mismo malaman ng totoong nangyayari, ay hindi ko na magawa dahil hindi na nga niya ako kinakausap. Sabi ni nanay, wala na raw kaming magagawa kundi ipagdasal na lang si Mariel. Malakas ang kutob ko na nasa bahay pa rin ni na Mariel yung demonyong umaalipin sa kanya. Mukhang tuluyan na siyang nagpaalipin dito. Kasabay ng balitang yon tungkol kay Mariel ay bigla ring kumalat ang balita ng pagkamatay ni Tita Helga, yung tiyahin ni Joel na kumulam kay Mariel. Ang sabi ng mga kapitbahay namin, bago namatay si Tita Helga, ay may nakita ang mga anak nito na malaking tao, nakakatakot ang itsura at paggala-gala sa bahay nila. Takot na takot daw ito at nagsisigaw. Matapos ngayon ay natagpuan na lang si Tita Helga na wala ng buhay. Dahil kumalat na rin yung katotohanan na isa itong mangkukulam at ito ang may gawa sa nangyari kay Mariel, pinagpalagay ng mga kapitbahay namin na posibleng ang demonyong pinadala nito sa dalaga ay bumalik sa kanya at siya nitong kinamatay. Ang nangyari kay Tita Helga ay nagdulot ng malaking takot sa mga tropa kong nakisama sa kalukuhan ni na Joel at Baron. Kaya naman hindi na rin sila naglalalabas. Hindi na nga ako nabalikan ni Baron tulad ng banta niya sa akin. Ang mga sumunod na pangyayari sa lugar namin ay lalo pang nagpagimbal sa mga hindi nakakaalam ng totoong storya. Sina Joel at Baron ay magkasunod na namatay at iisa lang ang nangyari sa kanila. Ayon sa mga magulang ay nakakakita raw ng demonyo sa bahay. Sabi ng mama ni Baron, bigla na lang daw sumigaw at nagtatakbo sa takot yung anak niya. Ang sabi ay
hinahabol daw ng demonyo. Pero hindi naman nila nakita yung sinasabi niyang demonyo. Si Joel naman ay nagpunta pa sa albularyong kamag-anak. Humihingi ng tulong dahil nakakakita raw ito ng demonyo kahit saan siya magpunta, kahit sa pagtulog. Pero wala ring nagawa yung albularyo, Sir Neb. Hindi niya makaya yung demonyo. Kaya sina Joel at Baron ay magkasabay na namatay sa araw ng Biyernes. Dahil sa nangyari sa dalawa, mas natakot yung iba pa naming tropa. Pati ako, Sir Neb, natakot na rin. Hindi man kasi ako nakisama sa kalukuhan nila, ay nanahimik naman ako. Ang pananahimik daw ay tanda ng pagsang-ayon. Kaya hindi rin ako mapalagay na madamay ako sa paghihiganting ginagawa ni Mariel. Ang hinala ko ay patuloy na nagpapaalipin si Mariel sa demonyo para magamit niya ito sa paghihiganti sa mga taong may kasalanan ng nangyari sa kanya at sa tiyahin niya. Hindi ko siya masisi dahil nasira yung buhay niya at nawalan siya ng tanging kasama sa buhay. Kahit anong pagtatago ng mga tropa kong nakisali sa pustahan at nakiambag para sa pangungulam kay Mariel, lahat sila ay hindi nakaligtas sa lupit ng paghihiganti niya. Pero hindi sila nangamatay tulad ng nangyari kina Tita Helga, Joel at Baron. Ang nangyari naman sa dalawa ko pang katropa ay nasiraan sila ng bait. Pareho sila na nawala sa mga sarili at iisa lang din ang sinasabi nila, na merong demonyo na nagpapakita at nanggugulo sa kanila. Hinihintay ko na lang noon, Sir Neb, kung anong kaparusahan naman ang sasapitin ko. Habang wala pang nangyayari sa aking masama ay wala akong ginawa kundi ang magdasal at humingi ng tawad sa Diyos. Awa ng Diyos ay lumipas ang mga araw, linggo at buwan na wala namang nangyaring masama sa akin. Kaya pasalamat talaga ako. Tapos isang umaga paggising namin, nagulat kami nila nanay nung makitang may nakalagay na for sale sa bahay nila Mariel. Walang nakakaalam kung saan siya posibleng lumipat. Nalungkot lang ako dahil alam ko na kung buhay si Aling Purita ay hindi nito papayagan na ibenta yung bahay. Dahil ayon nga sa kanya ay minana pa niya yon sa mga magulang niya at siya rin niyang pinamana kay Mariel. Pero hindi ko rin naman masisi si Mariel. Hindi na maganda ang tingin sa kanya ng mga tagalugar namin. Kahit pa bumalik na yung ganda ng mukha niya at mas naging maganda pa nga. Higit sa lahat ay hindi maganda ang naging karanasan niya rito sa ilalim ng kulam at demonyong umalipin sa kanya na siya ring kinamatay ng tiyahin niya. Siguro nga tama lang ang ginawa niyang paglayo sa lugar namin. Hanggang ngayon, Sir Neb, nalulungkot pa rin talaga ako sa karanasang yon ni Mariel. Wala na akong nabalitaan sa kanya mula nang umalis siya sa baryo namin. Kung nasaan man siya ngayon, sana ay masaya na siya at sana ay nakawala na rin siya sa demonyong natutunan niyang yakapin sa gitna ng kadiliman.